Kung ikaw ay worshipper ng Elohim at follower ng Sabbath Day at mga feast days, ay nalalaman mo dapat kung gaano kahalaga ang panahon. Lalo na dahil ang mga Sabbath days ang tanda na ibinigay ng Elohim sa tunay niyang mga tagasunod. Ang Messiah mismo ay sumusunod dito. Pero paano mo nalalaman ang mga kapanahunan na ito? Kung walang priest o elder na magsasabi ng mga petsa ay paano mo malalaman? Halos lahat tayo ay nakatingin sa tinatawag na kalendar bilang batayan. Pero paano kung walang kalendar ka na hawak o nakikita? Paano kung isang araw ay nagising ka sa isang isla? Hindi mo alam kung anong araw. Hindi mo alam kung anong buwan. Paano mo malalaman kung anong bahagi ka na ng taon? Walang technology at communication. Walang relo o anumang kagamitan. Malalaman mo ba ang panahon? Pero paano? Magbibigay ba ng tagubilin ang Elohim na mahirap naman sundin? Hindi. Hindi magbibigay ang Elohim ng tagubilin na mahirap gawin. Dahil kung mahirap ito ay magkakaroon ng dahilan ang mga tao na hindi ito sundin. Isusumbat din ito sa kanya ng mga taong masuwayin. Ayon sa Deuteronomy chapter 30, verses 11 to 14, ang tagubilin o kautusan daw na ibinibigay niya ay hindi mahirap sundin, hindi daw ito napakahirap abutin, hindi daw ito isang lihim sa langit na walang makakapunta upang malaman ito. Wala daw ito sa kabila ng dagat na kailangan tawirin upang malaman lamang. Ito daw ay napakalapit sa atin, ito ay nasa ating bibig at puso, upang matupad natin. Kaya mabuti po na isapuso natin ang salita ng Elohim at mahalaga na ituro natin ito sa ating mga anak. Ito ay mauunawaan at magagawa kahit ng mga bata basta tama ang pagkakaturo. Alam niyo ba na sa history ng mga Jews ay nakatala at kasama ang mga katibayan, na noong pinalayas ang mga Jews mula sa bansang kanilang tinutuluyan, gaya ng ginawa ng Spain noong 15th century, ay ilang sa kanila ay napadpad sa mga isla mula sa pagtakas. Pero naganap nila ang mga takdang araw ng pagdiriwang para sa Elohim sa tamang panahon kahit walang kalendar. Isang halimbawa na ang isang Jewish family na napadpad sa isang isla sa loob ng 11 years. Pero nasusunod nila ang Passover at Day of Atonement, at iba pa sa takdang araw, kahit walang calendar. Nakagawa sila ng sarili nilang time-keeping charts. Ang mga katibayan nito ay well-preserved at nasa pag-iingat ngayon ng Israel Museum. Paano nila ito nagawa? Kung ikaw ay nasa ganoong sitwasyon, paano mo malalaman ang mga Sabbats at appointed feast days, na siyang tanda ng true worshippers ng Elohim? Ano ang gagawin mo? Ayon sa Genesis chapter 1, verse 14-16, itinalaga ng Elohim ang mga buntala o liwanag sa kalangitan upang hatiin ang araw at gabi, at maging tanda ng mga panahon, mga araw, at mga taon. Ang mga ito ay ang sun, moon, and the stars. Nasa itaas ng langit ang mga palatandaan at wala dito sa baba ng lupa. Kaya hindi dapat nakabatay ang ating timekeeping ayon sa history at calendars na gawa ng mga tao. Ang sun at moon, ay madaling maunawaan na ito ang gabay ng mga araw, buwan, at taon. Pero paano naman makakatulong ang mga stars? Kaya ipapaliwanag din natin ang mga stars dito bilang guide ng mga buwan na hindi gaya ng mga naipaliwanag na natin dati sa mga naunang videos. Ang mga bituin ng iyong gabay. Hindi bilang gabay ng iyong kapalaran kundi gabay ng kapanahunan. Ang mga bituin ang makakatulong sa inyo upang makasunod sa mga itinakdang kapanahunan ng Elohim. Ang ipapakita naman natin ngayon ay ang kahalagahan ng mga bituin sa kalangitan at ang praktikal na paraan para malaman ang panahon. Ang mga bituin ang nagsasabi kung anong panahon na ng taon tayo. Ang buwan ang nagsasabi kung anong araw na ng buwan tayo. Ang araw ang nagsasabi kung anong oras na ng araw tayo. Ang araw ay madaling malaman. Kapag sumikat ang araw ay alam natin na umpisa na ng bagong araw. Kapag lumubog na ang araw ay umpisa na ng gabi. Madali din malaman kung anong araw na ng buwan. Kapag kabilugan ng buwan ay alam mong nasa kalagitnaan na ng buwan. Nasa 15 araw yan. Kapag half moon na ito ay papunta na sa pang-apat na bahagi ang buwan. Nasa 22 araw na yan. Kapag nawala na ang buwan ay ibig sabihin tapos na ang buwan. Kasunod nito ay umpisa ng bagong buwan.
Kapag kalahati na ang buwan ay nabuo na ang unang bahagi ng buwan. Nasa 7 araw yan, kaya madali lang. Pero ang mahirap ay paano malalaman kung pangilan na buwan na ng taon. Anong bahagi na ng taon? Kung ikaw ay nagising na nasa ika-7 buwan na ng taon, paano mo malalaman na nasa ika-7 buwan ka na? Upang mas maunawaan yan ay bumalik muna tayo sa nakalipas. Noong panahon ng Ancient Israel ay perfect pa ang mga panahon mula sa creation. Ang bawat buwan ay may 30 days. Ang bawat taon ay may 360 days o 12 months. Kaya madali lang sa Ancient Israel na malaman ang panahon. Ang mga araw, mga buwan, at taon. Ang kailangan lang nila ay magbilang ng 12 months, ay malalaman na kung katapusan na ng taon at kung umpisa na ng bagong taon. Dahil perfect pa ang astronomical cycles noon kaya wala pang 13th month. Bandang huli pa magaganap ang Hezekiah event na magbabago sa astronomical patterns. Kaya hindi pa noon kailangan ng intercalary 13th month, hindi rin kailangan ng equinox. Ang mga priests noon ang nakatalaga upang sibibayan ang paglipas ng mga panahon. Kaya sila ang nagsasabi kung anong buwan na o kung mag-uumpisa na ang bagong taon. Hindi dahil sa sila ang nagpapasya, kundi dahil sa kanila nakaatang ang pagbabantay, pagbibilang, at pagtatala. Ang tanong lang dyan ay paano kung nakalimutan nila magbilang. Kagaya noong panahon ni King David, hindi kailangan na maghintay ni King David ng new moon conjunction or first visible crescent para malaman kung tapos na or mag-uumpisa na ang new month. Alam na agad nila in advance dahil lahat naman ng buwan noon ay may 30 days. Noon kapag 30th day na ay alam na nila na conjunction day yun. At kinabukasan ay umpisa na ng new month. Ang kailangan lang nila ay magbilang ng 30 days. Ang tanong lang dyan ay paano kung nakalimutan nila magbilang. Kaya paano mo malalaman ang panahon kung pangilang araw na ng buwan? Paano malalaman kung anong bahagi na ang taon? Paano kung napadpad ka sa isang isla na walang kagamitan at hindi mo na alam kung ilang panahon na ang lumipas? Paano? Ang mga liwanag sa kalangitan ang maggagabay sa iyo. Ang kalangitan ang magsasabi sa iyo tungkol sa panahon. Ang tanong ng kausap ko sa ibang bansa ay, how to put that to work? Kaya ipaliwanag po natin sa paraan na practical. Paano nagtatapos at nag-uumpisa ang buwan? Simple lang po ito. Nagtatapos ang buwan sa araw na nawala na ang liwanag nito at kinabukasan ay umpisa na ng bagong buwan. Mag-review po tayo ng mabilis lang. Ang kailangan lang dito ay basic knowledge at simple understanding sa phases of the moon. Nag-uumpisa ang phases of the moon na walang makitang buwan. Ito ay dahil halos kasabay pa ng araw ang buwan kapag sunset. Sa mga susunod na araw ay lalayo ang moon sa sun. Papunta sa west ang direction ng sun. Ang moon naman ay papunta sa east ang direction. Magkasalungat ang galaw nila kung titingnan natin mula sa earth. Kaya habang lumilipas ang mga araw ay makikita na pataas palayo mula sa sunset ang moon at palaki na palaki ang liwanag. Bawat araw ay iba ang hugis ng buwan. Ang buwan ay nahahati sa 4 na bahagi o quarters. Sa unang bahagi ay kalahati ang buwan o half moon. Kaya tinatawag itong first quarter moon. Sa paglubog ng araw ay nasa itaas ito sa ibabaw ng ulo natin. Kaya malalaman mo na mahigit 7 araw na ang lumipas mula sa umpisa ng bagong buwan. Sa loob ng 2 quarters ay makikita ang moon during daytime. Kaya halos sa unang kalahati ng buwan ay sa araw makikita ang buwan. Sa pagsapit ng full moon, ay sisikat ang moon sa east kasabay ang sun habang lumulubog sa west. Ito ay 15 days na ang lumipas mula sa umpisa ng buwan. Kaya malalaman mo na nasa kalagitnaan ka na ng buwan. Sa susunod na kalahati ng buwan ay sa gabi naman makikita ang moon. Dahil mula sa full moon day ay sumisikat ang moon sa east habang palubog ang sun sa west. Sa paglipas ng mga gabi ay paggabi ng paggabi ang moon sa paglitaw at palayo ng palayo sa west. Sa pangatlong quarter ay nasa tapat na ng itaas ng mga ulo natin ang half moon sa paglubog ng araw.
Ibig sabihin niyan ay mahigit 22 days na ang lumipas mula sa umpisa ng buwan. Mapapansin nyo na dito na malalaman natin kung anong araw na ng buwan kapag naging familiar na tayo sa hugis ng buwan bawat araw. Sa ika-4 at huling bahagi ng buwan o last quarter ay makikita na ang moon sa itaas ng east tuwing madaling araw. Habang nagtatapos ang buwan palapit ng palapit ang moon sa east na parang sinasalubong ang sun, paliit ng paliit ang liwanag ng buwan. Makikita ang waning crescent moon tuwing bago sumikat ang sun. Kapag masyado na malapit sa sun ang moon ay hindi na makikita ang liwanag nito dahil mangingibabaw ang liwanag ng sun at ang moon ay nakatalikod sa harapan ng sun. Kaya hindi na talaga ito makikita sa tagpong ito. Ang araw na hindi nakita ang moon bago sumikat ang araw, ay ang tinatawag na new moon conjunction sa astronomy. Ito ang 30th day of the month. Ito ang huling araw at katapusan ng buwan. Kinabukasan ay umpisa na naman ng panibagong buwan at sa sunset naman tayo mag-aabang na uulitin lang ang naunang paliwanag natin. Upang ipakita po sa inyo mga kababayan na hindi hanggang drawing lang ang channel na ito, narito ang documentation ng inyong lingkod sa pagtatapos ng buwan noong March 2024, nitong taon lamang po na ginawa ang video na ito. Lagi ko po ginagawa ito noon pa upang matiyak na tama ang ating timekeeping. Hindi lang documented kasi personal use ko lang naman po. Alas 3 ng madaling araw po kasi ako nagigising para ihanda sa pagpasok sa eskwelahan ng aking mga anak. Naisipan ko document last March 2024. Upang maipakita na rin sa inyo mga kababayan kung paano ito nagwo-work sa ating panahon. Nag-umpisa ang composite photos na ito noong March 7, na day 26 ng lunar month, alas 5 ng umaga sa pananalita natin. Makikita ang waning crescent moon sa itaas ng silangan o east. Sa sumunod na araw, March 8, same time, day 27 lunar month, ay mas mababa na ang crescent moon at mas maliit na ang liwanag. Batay sa trend na ito, ay gumawa ako ng forecast kung saan matatapat ang moon sa susunod na araw sa parehong oras. Natanti ako na hindi ko na makikita ang moon sa susunod na araw dahil masyado na ito malapit sa sun at sa horizon ng east. Kinaumagahan nga, March 9, sa sumunod na araw, ay hindi ko na nakita ang moon dahil sa liwanag ng sun. Hindi ito ang mismong moment o oras ng new moon conjunction. Pero hindi na rin kasi aabot ang new moon conjunction sa susunod na araw. Ang actual new moon conjunction that month ay naganap March 10, 2024 at 5 a.m. Bago maganap ang sunrise, kaya walang 30th day sa lunar month na yon. So, nakita nyo na po mga kababayan. Madali lang malaman basta pagtiyagaan na pag-aralan. Nakita nyo rin na nasa tama tayo dahil sumasabay sa actual astronomical events ang ating timekeeping. Kinunan ko rin po ng video ang last phase of the moon na ito noong March 2024. Para makita nyo rin po ang actual video. Kaya nagkaroon po tayo ng intercalary 13th month last scriptural year. Ito ay dahil nag-umpisa ang bagong buwan na kasunod ng 12th month noong March 11 pa lang. Ilang araw pa bago ang Tukufa o spring equinox na naganap noong March 20. Hindi pa nakakabuo ng cycle ang sun para matapos ang taon. Ibig sabihin ay hindi tayo pwede mag-umpisa ng unang buwan kung hindi pa natatapos ang astronomical year. Kaya nagkaroon ng 13th month. Ito po ay dulot ng pangyayari noong panahon ni King Hezekiah. Panoorin niyo po ang video natin na nagpapaliwanag tungkol dyan. Ang iba ay hindi nagdagdag ng 13th month at nag-umpisa ng bagong taon bago matapos ang lumang taon. Kaya ang iba ay nagdiriwang na ng Feast of Tabernacles ngayong September samantalang kami po ay sa October pa this year. Pero paano nga ba nagtatapos at nag-uumpisa ang taon? Kailangan po na mabuo ang cycle ng lahat ng astronomical signs na itinalaga ng Elohim bago matapos at mag-umpisa ang taon. Ito po ang dahilan kaya naging batayan ng spring equinox na tinatawag sa Biblical Hebrew na Tukufa. Ang day ay may cycle, sunrise at sunset, at bawat completion ng cycle ay may reset.
Nag-uumpisa ulit sa umpisa. Ang month ay ganoon din. At ganoon din ang year. Ang tawag sa Bible ng completion of a cycle na yan ay Tekufa. Ito ang dahilan kung bakit nang ipinatayo ni King Solomon ang temple sa Jerusalem ay nakaalay nito sa east at ayon sa palatandaan ng equinox. Upang kung sakaling magkamali o makalimutan ng mga priests ang bilang ng mga panahon, ay ang equinox ang magpapaalala sa pamamagitan ng direct sunlight na papasok sa eastern gate diretso sa temple door at tatama sa most holy place. Ang modern definition ng equinox ay ang pagtawid ng sun sa equator. Ngayong taon ay naganap yan noong March 20, 2024 sa local time natin na alas 11 ng umaga. Pero ang actual equinox event na yun ay naganap sa may Papua New Guinea. Sa bandang ibaba lang ng bansa natin. Ang problema dyan ay paano malalaman sa ibang panig ng mundo kung walang technology at communication. Ayon sa Elohim, ang kanyang mga tagubilin ay wala sa kabilang ibayo ng dagat na kailangan na may maglayag pa para lang malaman at ipaalam sa atin. Kaya dapat ito ay ma-observe natin locally. Naipaliwanag na po natin sa isang video kung paano ma-observe sa ating lugar o locality ang equinox. Ito ay ang araw na ang sun ay sumikat sa eksaktong silangan. Makikita po ito kahit saan ka man naruroon na panig ng mundo. Panoorin nyo na lang po ang video tungkol dyan. Ang sumunod naman na new moon conjunction after the spring equinox ay naganap noong April 9, 2024 sa madaling araw sa ating local time zone. Kaya ang first month of the year para sa 2024 ay April 9. Ngayon ay dito na po tayo sa main concern natin sa video na ito. Kung walang calendar at walang technology at communication, paano malalaman kung anong buwan na ng taon? Paano malalaman kung pang ilang buwan na ng taon? Ang ordinances of the heavens ay makakatulong sa atin. May alituntunin ang kalangitan. May kapamahalaan ito sa lupa. Hindi lang ito tungkol sa kaharian ng Elohim sa langit at sa lupa. Kasama din dito ang mga buntala na nagsisilbing gabay sa mga kapanahunan sa lupa. Gaya ng mga Mazzaroth o constellations. Alam ng mga sinaunang tao ang tungkol sa mga constellations, equinoxes, at solstices. Maraming katibayan yan lalo na ang ancient Sumerians. Narito ang 12 constellations para may idea kayo. Pansinin na nakatapat ang mga constellations sa bawat buwan. Kaya malalaman kahit ng mga sinaunang tao kung anong buwan na ng taon sa pamamagitan ng nakikita na constellation sa kalangitan. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ng mga astrologers ang zodiac sign sa bawat month. Pero hindi po tayo naniniwala dyan sa astrology. Ang pinaniniwalaan po natin ay astronomy. Magkaiba po yan. Kung titingnan mula sa Earth, ay parang ang Sun ay dumadaan sa bawat constellations na ito sa loob ng buong taon. Kaya malalaman ang constellation ng bawat buwan kung saan nakatapat ang Sun. Noong panahon ni King David, sa panahon na darating na ang spring, ang Sun ay nakatapat sa constellation of Iris, the Lion. Pero dahil sa tinatawag na precession of the equinoxes, ang Sun ngayon ay nakatapat sa constellation of Pisces, the Fish, kapag papasok na ang spring season. Sa ngayon ay patungo na tayo sa tinatawag na Age of Aquarius tuwing papasok ang spring, dahil papunta na sa constellation of Aquarius ang home base ng Sun, pero matagal pa po yung Age of Aquarius, ang estimate ay year 2597 pa. Ito marahil ay dahil sa Hezekiah event kung saan pina-address ng Elohim ang anino ng araw sa sundial ni Ahaz, kaya nabago ang mga astronomical cycles. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang taon ay hindi na fixed sa 360 days o 12 months. Mahabang panahon na pinagtalunan, pinag-isipan, at ilang beses na nagkamali ang mga ancient mathematicians, astronomers, astrologers, philosophers, and wise men, kung ano talaga ang exact 1 year. Sa ngayon ang nalalaman natin ay 365.2422 days per solar year. Kahit ang moon ay lumalayo sa Earth ng 3.82 centimeters per year. Kaya darating ang panahon na iba na naman ang haba ng lunar cycle. Balik na tayo dito sa mga constellations.
Malinaw na malalaman ang buwan ng taon batay sa kinaroroonan na constellation ng Sun. Kaya lang ay hindi natin ito makikita sa araw dahil masyadong maliwanag ang Sun. At kapag gabi naman ay hindi makikita ang Sun. Kaya ang pinakamaganda ay tingnan ito sa madaling araw. Kagaya ng kung paano malalaman ang pagtatapos ng buwan, na kailangan tingnan sa silangan o east bago sumikat ang araw. Ganoon din sa pagtatapos ng taon. Sa bawat buwan, ay nagbabago ang constellation na nakikita sa silangan, bago sumikat ang araw. Para may idea kung ano ang itsura ng mga constellations na ito sa madaling araw ay narito ang mga actual photos ng mga constellation sa silangan bago sumikat ang araw. Ang guhit ay label lang na nilagay para madali ninyo makita ang itsura pero wala po guhit yan sa actual. Ito ang iba pang mga constellations sa bawat buwan na makikita sa east before sunrise. Ito ang panghuli. Ito ang constellation of Pisces. Ganito ang itsura niya sa kalangitan bago sumikat ang araw. Ito ang palatandaan sa ating panahon na ang taon ay magtatapos na. Ngayon kung idadahilan naman ng iba ang precession of the equinoxes, na hindi na maasahan ang mga constellations dahil patuloy na nagbabago ito, ay may sagot din para dyan ang kalangitan. Hindi naman lahat ng mga stars ay apektado nito. May mga stars na constant hanggang ngayon, isa na rito ang North Star, ang Polaris. Ang totoo ay lahat ng mga bituin sa kalangitan ay umiikot pero ito ay hindi, nanatili ito kung saan naruroon. Ito ang natural na compass para sa mga nakakaalam. Ano ang connection ng North Star Polaris sa mga seasons o kapanahunan, lalo na sa spring season? Ito ay nagsasabi kung anong season na sa Earth. Ang mga bituin ay nagsasalita ayon sa sarili nitong wika at nagpapakita sa atin ng kaalamang tungkol sa mga panahon, ayon sa kasulatan ni King David. Paano tayo matutulungan ng North Star tungkol sa mga seasons? Ang unang dapat na gawin ay alamin kung nasaan ang North Star. Mag-umpisa sa sunset. Kung nakaharap sa sunset, ay ibig sabihin na nakaharap ka sa west. Ang north ay nasa kanan mo. Humarap ka sa north. Hanapin ang North Star. Kung hindi sanay ang mata mo kung nasaan ang North Star, ay ang Big Dipper at ang Little Dipper ang makakatulong sa iyo. Ang North Star ay nasa dulo ng buntot ng Little Dipper, ang isa pang tawag sa Big Dipper ay Big Bear at ang Little Dipper naman ay Little Bear, kaya sa astronomy, ang tawag sa kanila ay Ursa Major at Ursa Minor. Malaking tulong ang North Star na malaman ang seasons of the year at ang Big Dipper. Kapag spring, ay nasa ibabaw ng North Star ang Big Dipper. Kapag summer, ay nasa kaliwa ng North ang Big Dipper. Kapag fall, ay nasa ilalim ng North Star ang Big Dipper. At kapag winter, ay nasa kanan ng North Star ang Big Dipper. Ang mga ito ay parang orasan o wall clock na umiikot sa northern sky sa gabi. Kaya ang magandang pagkakataon na tingnan ito ay pagkatapos ng sunset, ay hintayin na dumilim na ang lahat sa kalangitan. Ganyan po ito kasimple mga kababayan. Hindi po kayo maliligaw basta sa langit kayo nakatingin at umaasa. Alam po ito ng mga magsasaka dahil kailangan nilang malaman ang panahon ng pagtanim at anihan. Mas alam ito ng mga mangingisda dahil kailangan nila ng gabay sa karagatan sa kadiliman ng gabi. Nagkataon na ako ay mapalad na isang mangingisda ang akin ama, at ang aking ina naman ay mahilig sa astronomy. Kaya ako familiar sa mga bagay na ito dahil naturuan na nila ako noong bata pa ako. Sa panahong ngayon ay hindi na kailangan na fisherman ang tatay at astronomer ang nanay,
dahil may technology na po na malawak ang knowledge at applications. Ganito ang itsura ng northern sky sa gabi, para maging familiar kayo. Noong April 8, 2024, ay ganito naman ang itsura ng northern skies, sa oras ng alas 9 ng gabi. Ito ay sa ganap ng pagdilim ng kalangitan matapos na lumubog ang araw. Makikita ang northern star sa itaas ng due north, sa northern horizon, sa kanan nito ang Little Dipper o Little Bear, sa itaas naman ay makikita ang Big Dipper o Big Bear. Hindi ko na puguguhitan ang constellations para maging familiar ang mata ninyo kapag tiningnan ninyo sa actual. Ito ang tinutukoy sa Job chapter 38, verse 32, na, "The great bear with its cubs." Tunay ay maaasahan ang kasulatan, at tunay na ang tanda ng mga panahon ay nasa kalangitan, kung saan ay walang tao ang makakagalaw para sa sarili niyang interes. Ang Elohim lamang ang makakagalaw at makakabago sa mga ito. Bilang bonus topic, ay ipaliwanag naman ito gamit ang technical na paraan. Ngayon ay tingnan natin ang mga locations at positions ng Sun at ang constellation of Pisces kapag March 20, gagamit po ako dito ng apps para lang magkaroon kayo ng visuals. Kaya sa technical naman po tayo tumingin mula sa practical. Pasensya na po dahil wala akong camera na para sa astronomical photography kaya ito na lang po. Ganito ang forma ng Sun at sunrise noong March 20, 2024, ang araw mismo ng spring equinox. Mapapansin dito na ang Sun ay nasa bandang ulo na ng Pisces pero hindi pa buo. Inalis ko dito ang atmospheric effect para makita ninyo ang mga constellations dahil wala ang glare ng Sun. Ganito kasi ang itsura kapag may glare ng Sun. Hindi ninyo sila makikita. Iniwan ko ang constellations lines para makita ninyo sila. Kaya mas maganda talaga ay before sunrise. Pero kapag before sunrise naman natin tiningnan ay hindi pa rin naman makikita ang constellation of Pisces. Malinaw na hindi pa bumabalik sa dati ang taon. Ngayon baka itanong ninyo, kung paano makikita ang buong constellation ng Pisces? Ay abangan nyo lang po sa pagsapit ng sunset. Sa paglubog ng araw ay makikita naman ninyo ang kabilang bahagi o buntot na natatakpan ng liwanag ng araw kapag daytime. Ganyan lang po kasimple. Ganito rin po ang gagawin ninyo sa iba pang constellations o months kung gusto ninyong tingnan o alamin. Ang constellation of Pisces ang main concern natin dito kaya ito ang ginamit natin na illustration. Mapapansin na noong March 20, ay hindi pa makikita sa east before sunrise ang Pisces constellation. Ito ay entrance pa lang ng Sun sa constellation. Dapat ay nasa bandang exit na ang Sun kapag magtatapos na ang taon. Hindi sa entrance pa lang, kaya hindi pa ito turn of the year. Kaya naman nagdagdag tayo ng 13th month. Bumalik tayo sa March 10, 2024 para mas makita ninyo ang batayan para sa 13th month. Ang March 10 ay New Year o first month of the year ng mga nag-umpisa ng taon bago ang equinox. Makikita dyan at sunrise na halos hindi pa umusli ang constellation of Pisces. Mas lalong hindi makikita yan kung hindi ko inalis ang glare ng sun sa app na gamit ko. Ganito ang itsura kapag inalis natin ang landscape ng Earth na nakaharang kapag sa natural view. Makikita dito na noong March 10 ay papasok pa lang ang Sun sa constellation of Pisces. Hindi pa tapos ang astronomical year sa buwan na ito. Kapag inalis ko ang atmospheric effect ay mas makikita ninyo ang kanilang mga positions noong March 10. Malinaw na hindi pa tapos ang taon dito. Ang natural order of things ay kailangan na matapos muna ang isang taon bago mag-umpisa ang bagong taon. Ganoon din kailangan muna matapos ang last day ng month bago mag-umpisa ang bagong buwan. Kung ihahambing natin yan sa April 8, 2024, na siyang araw bago ang New Moon Conjunction Day, ay makikita na ng gusto ang constellation of Pisces bago sumikat ang araw. Malinaw na ang taon ay matatapos na at ang susunod na araw matapos ang New Moon Conjunction ang unang araw ng bagong buwan ng bagong taon. Kapag inalis ko ang effects ng landscape o horizon at atmosphere ay mas makikita ninyo ang whole picture. Mapapansin na ang Sun ay palabas na papunta naman sa constellation of Iris. Malinaw na ang April 9, 2024 ang tunay na first day of the first month of the new year.
of your fingers the moon and the stars which you've ordained. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visited him? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.